Hala, may dala ba akong payong? Teka nga matingnan dito sa bag ko. Yes! Buti na lang, naisiksik ko pala sa bag tong folding umbrella ko. Ba't naman kaya nagtatakbuhan ng mga yun? Anong ingay yun? Sese! Ay, Cecil ka, Lolo Jen! Pasensya na po, nagulat ako. Ay, bakit ikaw nasa labas pa, Cecilia? Gabi na! Natagalan po ako sa pag-ship ng mga orders ng langis ko, Lolo Jen. Ay, mabuti pa umuwi ka na kagad. Hindi ligtas ang daan ngayong gabi. Ho? Oo, sige, ingat kayo. Yang mga dahon ay binigay ko sa inyo. Panatilihin ninyo nasa bulsa ninyo. Ano pong nangyayari? Ba't po sila nagtatakbuhan? Yun na nga sana ang sasabihin ko sa iyo, Cecil. May namata ang aswang kanina. Pero sa kasamaang palad ay nakatakas. Inusubukan ng ating mga kalalakihan na mahabol pa yung aswang. Ano ho? Dito! Nandito ako! Oh, ang mabuti pa umuwi ka na kagad. Susundan ko lang ang mga iyon at makasitahin ng mga bantay ng ECQ. Mabuti nang may matandang magpapaliwanag ng sitwasyon. Sige lang, Cecil. Pakain ka sa kaba. Kita mo pati pinamili mo, nabitawan mo na. Ay, naku! Cecil. Ha? Si Trent ba yun? Pinupulot ni Cecil ang mga pinamili niya nang marinig niya ang boses ni Trent. Kaya imbis na dumiretso at saka lumingon, pinili niyang silipin na lang sa pagitan ng kanyang mga binti ang narinig na nagsalita. Para lang manghilakbot siya sa kanyang nakita. Gumuhit sa katahimikan ng gabi ang tili ni Cecil. Maulang Hulyo sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bong. Dahil umuulan, tigil kaming lahat sa bahay, lalo't kabi-kabila ang pagbaha. Sabi nga ng kanta, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Pero ang pagsulat ko po sa inyo ngayong maulang hapon ng July 22, 2025 ay isang bagay na matagal ko nang pinag-isipan. At ngayong panahon ng habagat, nagdesisyon akong ipadala sa inyo ang sulat ko para ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking mga kaibigan na itatago ko sa pangalang Brendan at Cecil. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, pagbati mula sa Calabarzon. Bago ko ituloy kung ano yung nangyari kay Cecil matapos niyang makita yung aswang, hayaan po ninyong umpisahan ko ang kwento ko sa petsyang September 9, 2019, gabi ng Huwebes. Bisperas ng kaarawan ni Cecil. Aleli, ikaw ba yan? Cecil! Nasaan ka? Dito ako sa kusina. Anong ginagawa mo? Akala ko ba last batch na yung ginawa mo last week? Kasi sabi mo mahirang kita mo. Oo, mahina nga eh. Baka kasi nagsasawa na yung mga parokyano ko sa organic oils ko. Kaya nagkalungkot ako sa mga recipes ko ng langis. Kaya pala ibang amoy. Parang amoy... latik? Oo, amoy latik talaga. Dahil gumagamit ako ng langis ng nyog ngayon. Palagay ko papatok to. Bihira ang gumagawa ng scented na langis ng nyog. Ay! Ano kaya yun? Ewan ko. Parang sa terrace natin ang galing. Cecil, narinig mo yun? Oo. Parang uli. Hala, paano kung may aswang na nakapasok? Nakakaakit yata ng mga kaibang nilalang yung ginagawa mo eh. Sira, mayos ka nga. Aswang ka dyan. Aanhin mo yung palaspas kung hindi yun aswang. Mabuti na sigurado. Atong baseball bat. Kung sakaling di yun aswang at masamang loob, huwag kang magdalawang isip na basagan ng bungo ha. Self-defense yun. Dahan-dahan at nakatingkayad silang naglakad papunta sa teres. Unang sumilip si Cecil habang nakaumang paharap ang hawak niyang palaspas.
Si Aleli naman ay nakahanda na mambarimbaw gamit ang bat kung sakaling magnanakaw ang nandoon. Pero ang nangyari, Pusa! Pusa! Si Uno lang pala. Uno, halika dito! Saan mo naman dadalhin yan? Huwag mong sabihin na ikakatok mo pa yan sa kabilang unit. Alangan naman na pabayaan kong gumala to. Mamaya masagasaan pa to. Diyan ka lang, babalik agad ako. yun nga ang ginawa ni Cecil. Ibinalik niya yung pusa sa kapitbahay nila. At nang bumalik siya, work mode agad siya. Hindi tuloy naiwasan ni Aleli na hindi magkomento. Okay na, naibalik ko na si Uno. May tutuloy na ang pagsasaling ko ng mga langis. Ang boring mo talaga. Paano ka magkaka-BF niyan? Totoo kasi negosyo mo. Lumabas-labas ka kaya? Aanhin ko naman yun. Hirap na nga ng buhay, kukuha pa ako ng konsumisyon. Wag na lang. Mas nanaisin ko pang kumita ng pera. Sus! Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita si dawan mo. O baka naman, kaya ka ganyan kasi namimiss mo yung Brenda na kababata mo. Siya yung totga mong aswang, di ba? Una sa lahat, wala akong pake sa dawan na yan. Ang tanging alam ko na dawan ay yung pelikula na pinagbibidahan nun si Jet Li. Ew! Kahit ang taste mo sa pelikula, old school. Pangalawa, anong totga ka dyan? Ang babata pa kaya natin nung umalis si na Brendan sa lugar natin. Sus, bata pa raw. Pero may babalikan kita na pang telenovela pa kayong dalawa, ha? Salitang bata lang yun. At pwede ba, tigilan mo na nga pagtawag kay Brenda ng aswang. Di siya aswang. Cecil, ikaw at ang lola mo lang ang nagsasabi na hindi siya aswang. Mali lang ang akala ng mga tao sa kanya, Aleli. Paanong mali? Hindi siya kumakain ng may bawang? Mahilig pa sa inihaw na atay. Balita ko, kahit sa sinangag, inihihiwalay niya yung bawang kapag meron. Tapos kapag daw aksidenteng nakakakain ng may bawang o sibuyas, maghapong sumasakit ang tiyan. Kasi nga, hindi kaya ng panuno niya ang bawang at sibuyas. May mga ganong tao talaga. Oo, meron mga aswang. Kaya pwede ba, huwag mo nang ipagtanggol yung first love mo na aswang. In the first place, kung di totoo ang bintang sa kanya, bakit sila umalis ng pamilya niya? Dahil sa pambubuli ng mga tao sa lugar natin. Di lang mga bata, kahit matatanda pinagtitripan siya, di ba? Teka nga, saan bang punta mo? Takabisti ka. Anong biste? Hindi kita maintindihan, Leleng Cecil. Ang sabi ko, ba't ka nakapanlakad na damit? Yun pala yun. Naku, girl. Aralin mo nga ng konti ang makabagong pananalita. Kahit yung mga pang-araw-araw lang. Daig mo pang may kausap na nag-i-English eh. Nosebleed malala. O ano na, saan ang punta mo? Hintayin ba kita makauwi? Wag na. Matulog ka na kapag inaanto ka na. May date kami ni Charles. Siguradong babawi yun. Alam mo na, matagal-tagal na din ang... Okay, ingat, enjoy. Girl, ang dry mo naman. Nakakatamad ka sa totoo lang. Nasa na yung nakakakilig naman, sana all ganon. Ano? Tintak na yan. Ganyan ang mga salita ngayon? Di na, oy. Lumakat ka na nga. Nakakapanindig balahibo yung pinapakita mo na paraan ng pananalita. Siya, babon na. Ingat ka dito, ha. Ingat sila sa'yo. Itinuloy ni Cecil ang paggawa ng kanyang langis. Di niya napansin ang paglipas ng oras. Basang-basa siya ng pawis nung matapos siya sa ginagawa. Napatingin siya sa wall clock. Saktong 12:00 na ng hating gabi. Napailing na lang siya habang inililipat niya sa kwarto niya ang mga bote ng naglalaman ng langis. Nalibang ako sa paggawa ng mga langis. Inabot na pala ako ng hating gabi. Ang panas. Teka nga't mabuksan tong bintana para pumasok ang hangin. Sarap ng hangin sa gabi. Ang presko. Ano ba naman yung asong yun? Nakakatakot.
Yang aso nyo, patahimikin nyo! Kundi lang hating gabi na, katago kayo ng mura talaga eh. May responsable may-ari ng hayop. Ano yun? Parang may anong nakadapo dun sa puno ha. Ano ba yun? Hala? Nasaan na? Nawala? Diyos ko po! Impacto! Kulang na lang ay mawalan ng malay si Cecil sa nakita niya. Isang nilalang na may pulang-pula na mga mata ang biglang tumalon sa isa sa mga sanga ng malalaking puno na katabi ng kwarto niya. Puti ang mahabang buhok nun at may naglalakihang mga pangil. Nang marinig ng nilalang ang tili niya, bigla itong naglaho. Saka naman dumating si Aleli. Cecil! Aleli! Nakakita ko ng impacto! Ano? Teka muna ha. Maupo ka muna dito sa kama. Ano bang nangyari? May nilalang dyan na nakadapos sa sanga ng puno. Pulang-pula mga mata niya at naglalakihan ng mga pangil. Tapos puti ang buhok niya na mahaba. Dinatnan pa kitang sinisigawan mo ang katabi nating unit dahil sa umaalulong ang aso nila. Habang palapit ako sa unit natin, nung pinubuksan ko ang pinto, narinig kitang tumili. Kaya pala... Nakakatakot. Akala ko katapusan ko na eh. Lalo na nung narinig ko yung angil nun. Wala naman yung nilalang. Ang buti pa. Subukan mong kumalma, okay? Kukuha ako ng asin at bawang sa kusina para isabit sa mga bintana natin. Pinaglalagyan ni Aleli ng asin at bawang ang bawat bintana at apartment nila. Tapos ay sinamahan niya si Cecil sa kwarto para pakalmahin. Ilang oras din ang pinalipas nila bago kumalma si Cecil at tuluyan na silang nakatulog. Pero nang sumunod na araw, umaga ng September 10, 2019, Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Cecil! O, tara! Kain na tayo. Aga mong gumising ha. Ba, syempre. Special day mo eh. Kaya nagluto ako ng breakfast. Treat ko sa'yo. Sweet naman. Salamat, Aleli. Siya nga pala, salamat sa pagdamay mo sa akin kagabi ha. Ito naman, thank you. Para ngayon lang tayo nagkakilala. Syempre, dadamayin kita, no? Hindi lang kita kinakapatid. Best friend din kita since forever. Bakit siya nga pala nagbalik kagabi? Di ba sabi mo, di ka uuwi dahil may date kayo ni Charles? Ay, nako. Ang visit na yun, oh. Hindi ako sinipot. Oo. May reservation nga siya sa restaurant na paborito namin. Pero muntik nang maging baka ulit yung steak. No show ang loko. Bakit daw? May biglang overtime daw ang company nila. Ewan ko dun. Kakatampo na nga eh. May iba ako. Saan ang punta mo? Nakabihis ka na. Sisimba ako sa Quiapo. Magpapasalamat na nadagdagan pa ng 1 taon ng buhay ko. Tapos, ihatid ko ang orders ng mga kliyente ko at ipapaship ko naman yung iba na malayo sa Manila. Diba, birthday mo ngayon? Hindi ba pwedeng sa kanilang yan? Kahit ipagpabukas mo nilang. I-celebrate natin ang ayos ang kaarawan mo. Maglilib ako. Binati mo na ako, sapat na sa akin yon. Isa pa, sayang naman ang 1 araw mo kung ililive mo, di ba? yung plano niya na sumimba muna ay hindi nasunod dahil yung nasa biyahe na siya, isa sa mga kliyente niya ang tumawag at nakiusap na agahan niya ang delivery. Gabi na nang makapunta siya ng Quiapo Church. Yun na nga, si Mrs. Cruz kasi nakiusap na agahan ko ang delivery dahil paalis na daw sila ng pamilya niya. Pagdating ko naman doon, nagkakagulo pa sila bago pa niya ako nasikaso. Hindi ka na nasanay sa kliyente mo na yun. Kapag sinabi no na paalis na kami, 5 oras pa silang tatambay bago sila kumilos. Kaya nga kakainis. Tapos ang haba pa ng pila sa shipping service. Parang lahat na lang ng tao may pinapaship na bagay. Kinabituloy ako. Buti na lang umabot ako ng misa. Bakit parang tumahimik ang background noise mo? Hindi ko na marinig ang ugong ng ingin ng mga tao.
yun? May tao ba dyan? Ay, kausap ko nga pala si Aleli. Hello? Uy! Hello, Cecil! Hello, andyan ka pa ba? Oo, nandito pa naman. Ano't bigla ka nawala? Anyari sa'yo? Kala ko tatawag na ako ng pulis eh. Nagulat lang ako doon sa pagtumba ng drum ng basura. Itinumba siguro ng asong gala. Nailuyo ko tuloy sa tenga ko yung cellphone. Pasensya ka na ha. Ganun pala. Oh, nasan ka na yan? Papunta na ako sa kaya ng jeep. Pauwi sa atin dyan sa apartment. Oh, siya, mag-iingat ka ha. Ay, mali. Ingat sila sa'yo. Lukaret. Sige, babay na. Mamaya na lang. Mama, saglit! Pasakay! Okay, ge. Dumami pa sana sa sakay mo. Ang baho. Ano yun? Kakasuka naman. Grabeng lansa. Ano to? Anak ng toko naman oh. Nakatapak pa yata ako ng Nangko po! Miss, anong nangyari? Yung aso? Aso? Naku po, sino naman kaya may gawa niyan? Kawawa naman. Teka, saglit lang, Miss ah. Heto, pwede na to. Tinakpan ko na muna ng dyaryo yung aso. Kaya mo na bang tumayo, Miss? Kapit ka sa akin. Salamat. Cellphone mo ba to? Oo, akin nga yan. Salamat ulit. Saan nga palang bahay mo, Miss? Taga dito ka ba? Aso mo ba yan? Hindi ako taga dito at hindi ko aso yan. Ang totoo niyan, nag-aabang ako ng jeep ng aksidente ko matapakan ng katawan ng aso. Akala ko nung una dumi nakakalat-kalat lang eh. Pero nung ma-flashlightan ko, napasigaw na ako. Kahit naman ako. Kung ako makakita ng ganyan, mapapasigaw din. Sino kaya nakasagasa sa kanya? Di malang inayos ang hayop. Hindi yan sagasa. Paano mo naman nasabi? Opinion ko lang. Kasi di ba, kapag nasagasaan ng aso, bali ang panga o kaya ang binte. Pero ang isang yan, wakwak ang katawan. Parang kinatay. Naku po, sino naman kayang taong nasa matinong pag-iisip ang gagawa niyan? Adik malamang. O kaya tao na wala sa matinong pag-iisip. Paano kaya yung aso? Kawawa naman siya kung basta lang siya mabubulok dyan. Ang mabuti pa i-report natin. Ayun lang naman sa dulo ng kanto yung outpost ng mga tanod. Sige. At yun nga ang ginawa nila. Nag-report sila sa tanod at itinuro kung nasaan ang kawawang aso. Tapos umuwi na si Cecil. Ginabi na siya ng husto. Kaya naman nung malapit na siya sa apartment nila, hindi na siya nasurpresa na nasa labas na si Aleli at inaabangan siya. Girl! Grabe ka. Anong nangyari sa'yo? Gabing-gabi na. Hindi mo man lang nire-reply yung mga text ko sa'yo. Puro missed calls ang tawag ko sa'yo. Kahit sa chat man lang, hindi ka nagre-reply. Enjoy ka na magbigay ng anxiety. Sorry. Medyo may nangyari lang kasi. Medyo. Bakit ganyan ka? Parang naubusan ka ng lakas at... anong nangyari sa sapatos mo? Dugo ba yan? May pinatay ka? Aray naman, ano't ng bato ka ha? Gusto mo, kaltukan din kita. Ano may pinatay ang pinagsasabi mo dyan? Mamaya may makarinig sa'yo, dugo yan ng aso. Bakit naman nalagyan ng dugo ng aso yung sapatos mo, Aber? Tara sa loob. Ikikwento ko sa'yo ng buo kung anong nangyari. Pagpasok ng dalawa sa apartment, sumigil na ng kwento si Cecil. Tutok na tutok naman si Aleli sa lahat ng sinasabi niya. Napaiyak pa nga nung binanggit ni Cecil ang karimari-marim na estado ng aso. Grabe naman sinapit ni Doggy. Kung sino man ang gumawa nun sa kanya, sana makarma. Oo nga eh. Pero yung tumulong sa'yo, pogi ba? Oo. Bakit pa tanong yung sagot mo? Malay ko ba kung parehas tayo ng basehan ng pogi? Describe mo, bilis. May katangkaran siya. Hmm?
Tapos baka sa t-shirt niya yung ganda ng katawan niya. Parang alaga sa gym. Uy, yummy! Maayos din ang buhok niya. Tipong parang alaga sa salon. Tapos, tama lang ang laki ng mata niya. Medyo matangos ang ilong. Typical Pilipino yung kulay niya. Parang nakakahawig ni Paolo Avellino, pero kayo manggi. Wow! Pogi nga. Ikaw ha, pinagtataksilan mo na si Brandon Aswang mo. Taksil ka dyan. Makislap ang mata mo nang dinidescribe mo si Pogi eh. Ano nga palang name ni Pogi? Trent. Isa daw siyang masur? Test na graduate siya. Ay! Meant to be? Ikaw gumagawa ng langis. Siya naman nagmamasahe. Tigilan mo na yung kamamatchmake mo sa akin ha. Pero type mo si Pogi, yung totoo. Medyo, sino bang hindi? Ang pogi niya, mukha namang mabait at ang bango pa. Magkaka-BF ng manang. BF ka dyan. Ano ka ba? Isang beses ko lang nakausap yung tao. Feeling ko magkikita pa din kayong dalawa. Pantas ka na ngayon. Hindi. Ako si Cupido. Kupido ka dyan. Tulog ka na nga. Hahawa yung paghikab mo eh. Ikaw din, matulog ka na. Nakaka-draining skin ang pagpupuyat. Nakakatanda din. Ay, mamaya na ako ng konti. Gawa mo na ako ng langis. Sold out ako eh. May ilang nag-advance order pa. Baala ka. Tulog na ako. Good night. Nung gabing yun, inabot siya ng 2:00 ng madaling araw. Kaya naman pala panay na ang kusot niya sa mata niya. Kasi inaantok na siya. Naghihikab na inumpisahan niyang ayusin ang lahat ng gamit niya sa paggawa ng langis. Sama ito. Nawiwili akong sobra sa paggawa ng langis. 2 gabi na akong puyat. Makabawi ng tulog. Mahirap magkasakit. Ano? Cecil? Bakit ka nakayup-yup din sa tabi ng ref? Nakita ko yung nilalang. Nakasilip niya sa bintana ng kusina. Ha? Anong sinasabi mo? Anong nilalang? Nakita ko eh. Nalilisik ang mga mata. Huwag! Baka makapasok! Anong makakapasok? Itong sanga ng Star Apple? Sanga? Oo. Hayan o. Pumapagapagaypay pa yung mga dahon. Hoy, Cecilia, matulog ka na nga. Kaya kung ano-ano nakikita mo kasi kulang ka na sa tulog. Pasado 2:00 na oh. Sige, matutulog na ako. Ayusin ko lang ang kalat ko dito sa kusina. Ay hindi. Sumama ka na sa akin sa pag-akyat. Mamaya na yan. Matulog ka na muna. Okay. Hindi na ulit nakita ni Cecil yung nilalang pagkatapos ng gabing yun. Lumipas ang ilang buwan at nag-December na. Hanggang sa sumapit ang bisperas ng Pasko, walang balak lumabas si Cecil. Pero dahil sa inindayan ulit ni Aleli ng boyfriend nitong si Charles, sinamahan niyang maggala ang kaibigan sa malaking mall sa Pasay at manood ng Grand Festival of Lights. Okay ka na ba? May gusto ka pa bang kainin, puntahan, bilhin? Ano? Alam mo, Cecil, sana naging lalaki ka na lang. Pakakasalan kita. Hoy, umayos ka nga. Kung ano-ano naman pinagsasabi mo. Kasi naman, pakiramdam ko nanlalamig na sa akin si Charles eh. Biruin mo, simula noong September na kinancel niyang dinner date namin. Puro plano na lang kami. Tapos last minute, ika-cancel niya. Alam mo, Aleli, 2 lang naman ang pagpipilian mo. Ang unawain mo siya o hiwalayan mo. Ayoko! Hoy! Hoy, tumigil ka sa kakaatungal mo, nakakaya ka. Kasi naman, girl, tanda mo ba yung si Russell? Yung ex-boyfriend mo, bago mo naging boyfriend si Charles? Oo, yun nga. Di ba, ganyan na sinabi mo sa akin. Ang ending, hiwalayan blues kami. Nagiging luhi ka lang naman ako, praktikal, ganun. Mahal ko siya. Hindi ganun kadali na itapon nilang bastang feelings ko para sa kanya.
Uy, may poging palapit sa atin. Aray naman, makabato ka naman eh. Lumabas yata ang brain matter ko. Mahal mo talaga si Charles ha? Pero sa diaper ang mata mo, nag-iba agad yung mood mo nung makakita ka ng pogi. Iba yun at iba to. Iba to kaya kita. Kalukuhan mo ha. Parang katapusan na ng mundo kung makaatungal ka kanina. Malungkot naman talaga ako eh. Pero hindi naman nakakabulag ang lungkot, no? Kaya, kaya ko ba ding mag-appreciate ng gwapo kapag nakakakita ako? Eto na siya. Si Trent yata yan. Trent? As in, yung Trent po nung gabi sa may Quiapo. Si Trent nga. Cecil! Small world ah. Merry Christmas. Merry Christmas din sa'yo, Trent. Hi! Merry Christmas sa ating lahat. Ako si Aleli, BFF ni Cecil. Ikaw si Trent? Oo. Ako nga. Ikinagagala kitang makilala, Aleli. Wow! Ang pogi mo nga, no? Artistahin. Aleta Marie, umayos ka, nakakahiyang kakirihan mo. Last minute shopping? Hindi. Naghihintay ako ng pagputok ng alas 12 para sumalubong sa Pasko. GF, meron ka na. Aleli! Naku, Trent, pasensya ka na kay Aleli, ha? Okay lang. At sa tanong mo, Aleli, wala pa akong girlfriend. Nung marinig ni Aleli ang sagot ni Trent, bigla na lang parang naging online seller siya na ang tinitinda ay ang kaibigan niya. Niratrat na niya ng pangungulit si Trent. Bagay na hindi naman minasama ng lalaki. Yun nga lang, abot-abot ang hiya ni Cecil sa ginawa ng kaibigan. Wala pa? Meaning, naghahanap ka? Kung sakaling makakahanap, bakit hindi? Eddie, kayo na lang ni Cecil. NBSB yan. Jackpot ka dyan. Hoy! Ganun ba? Salamat, Aleli. At mukhang tiwala ka sa akin para maging first boyfriend ng kaibigan mo. O paano? Eddie, kayo... Pero naniniwala ako na kapag usaping relasyon, hindi dapat yun minamadali. At sa tingin ko naman, ganun din si Cecil. Tama ba? Oo, tama ka dun. Bagay talaga kayong dalawa. Pares kayong mga boring. Una na ako sa inyo. Sige, ingat ka. Uwi na din tayo. Sige, sabi ng app, malapit na daw sa meeting point natin yung sasakyan na naka-assign sa atin. Oh, nag-book ka na pala? Kailan? Kanina, habang nagagala tayo, mahirap ang makakuha ng ride ngayon dahil may okasyon. Kaya inagahan ko na. Buti may pumayat. Cecil. Bakit? Anong problema? Anong tinitingnan mo dun sa may fountain? Parang nakita ko si Brendan eh. Si Brenda na four eyes? Nasaan? Hindi ko makita. Baka guni-guni ko lang. Tayo na nga. Fast forward tayo sa New Year's Eve. Walang masyadong ganap ang buong linggo ni Cecil. Maliban sa binahasya ng last minute, year-end orders ng scented coconut oil ang talagang pumatok sa mga kliyente niya. Bandang alas 6, habang nagpapahinga siya sa sala ng apartment nila, umuwi si Aleli. Oh, ba't ka nandito? Akala ko ba... Ano pa nga ba? Kinansel ulit ni Charles ang lakad namin. Malapit na ako maniwala na naghihintay na lang kami kung sino ang unang makikipagkalas. Gusto mong lumabas? Himala! Anong nakain mo't nagyayaya ka ng labas? Wala naman. Naisip ko na kasi na hindi makakabuti sa'yo. Kung New Year na New Year nandito ka sa apartment at nagmumukmuk. Sayang din kasi itong invite-only pass na binigay ng suki ko eh. Tingnan mo. Patingin nga. Nga, eto oh. Ay, siya, may kalamay. Ang hirap makakuha ng reservation sa Fifth Avenue. Lalo at may Grand Street event dun ngayon. Ang ganda pa ng location nitong resto. Dumungaw ka lang, kita mo na yung event.
Ibang level yung suki mo, ha? Sige, lakad tayo. Magbibihis lang ako. No. Hindi ka lang magbibihis, Dizay. Aayusin kita. Dapat dress to kill and impress tayo. Ano? Ayoko. Ang hirap gumalaw eh. Hindi. Bawal kumontra. Tara, akyat tayo. Full makeup ang gagawin natin. At ako na din ang pipili ng isusuot mo. Kadiri kung pupunta tayo dun sa isang pinakamahaling resto sa 5th Avenue. Tapos mukha kang pindangga. Daig pa ni Cecil ang binasbasan ng fairy godmother ni Cinderella. Muntik na niyang hindi makilala ang sarili nang matapos si Aleli sa kanya. Ang damit na ipinasuot sa kanya ay simple pero elegante at komportable. Pagdating nila sa venue, abot-abot ang pasasalamat niya kay Aleli dahil kung nagmatigas siya na hindi maayos. Happy New Year, Aleli! Happiest of New Year, Cecil. Kahit na inigyan ako ng lokong si Charles, ito yung most memorable na New Year ko to date. Ha? Bakit naman? Dahil nakatapak ako sa mamahaling resto gawa mo at yung suki mo. Nakita kitang nakaayos at napatunayan ko na hindi ka lang maganda. Nakakapaglaway din palang figure mo. Salamat sa iyo kasi hindi mo ako hinayaang umalis ng basta na lang. Salamat din sa damit, ha? Talagang inisip ko kung ano yung babagay sa panlasa ko. Yaan mo, papadry clean ko to bago kay sorry sa iyo. Anong sa uli? Iyo yan. Binili ko yan para sa birthday mo. Kaso lumarga ka na ng deliveries mo eh. At gabi ka nang umuwi. Kaya ngayon lang napabigay yan sa'yo. Grabe. Touch ako. Yan ginagawa mo. Nagpipigil maluha. Baka kumalat yung mascara at eyeliner ko eh. Go lang. Waterproof lahat ng in-apply ko sa'yo. Inasahan ko ng mababaw ang luha mo. Sige lang. Purihin mo pang fairy godmother mo na si Aleli. Tapos noon naglabasan na ang mga tao sa resto. Tapos na kasi ang event. Ang ibang guests nakiparty pa sa New Year event sa mismong kalsada ng 5th Avenue. Ang ilan naman na kagaya ni na Aleli at Cecil ay nagdesisyon ng umuwi. Habang papunta sila sa pick-up point ng designated driver nila, nakaramdam si Cecil na parang may sumusunod sa kanila. Hinigit niya sa isang sulok si Aleli. Cecil, bakit tayo nagtatago dito? Shh! Para may sumusunod sa atin kanina pa eh. Hala, anong gagawin natin? May plano ako. Buti na lang at shoulder bag tong dinala ko. Aray! Trent? Ibang klase ka, Cecil. Sapul na sapul ako ng shoulder bag mo, ah. Nakakita ako ng bituin. Sinusundan mo ba kami? Oo. Mula pa dun sa resto sa may 5th. Paano mo nalaman na nandun kami? Ha? Ano? Coincidence? Hindi pa din nun naipaliwanag ba't mo kami sinusundan. Alam ko magkakilala tayo at tinulungan mo ako nung gabing nahindik ako sa kinatay na aso. Pero hindi tama na tiktikan mo kami. Cecil, Pasensya na. Ang totoo kasi niyan, nung paliko na ako palayo sa 5th, naamoy kita. Ang amoy ko? Trent, hindi ganun katapang ang pabango ni Cecil para matukoy mo na siya yun. Lalo na't ang daming tao sa lugar na yun. Idagdag mo pa na amoy pulbura ang paligid dahil sa dami ng fireworks na pinakawalan. Hindi naman pabango ang tinutukoy ko, kundi yung amoy niya. Sinasabi mo bang may anghitang BFF ko? Tanggalan na kaya kita ng ilong. Baka naman pwedeng pakinggan na muna ninyo ako. Pakaramdam ko ang sama-sama ako ng tao eh. Sige, magbaliwanag ka. Pakikinggan ka namin. Pero kapag bulok na namang palusot yan, Hindi mo na ako kailangang daanin sa dahas, Lely.
peace na. Ang totoo kasi niyan, may kakaibang amoy si Cecil. Ewan ko kung napapansin mo o ninyong dalawa. Pero kumakapit sa kanya ang amoy ng langis niya. Oo nga no. Tama ka. Di ba? Ang talas naman masyado ng pang-amoy mo. Hindi sa ganon. Masahista ako. Kadalasan mga massage lotion at langis pang masahe ang gamit ko. Kaamoy ng langis na madalas kong gamitin sa mga kliyente ko. Yung amoy na nakakapit kay Cecil. Kaya madali ko siyang napansin. Heto yung langis oh. Tingnan ninyo. Bakit? Kaya pala. Matanong nga kita, matagal mo na bang gamit ang langis na to? Yung brand na yan, mag-iisang taon siguro. Pero, yung mismong uri na yan, nahawak mo, siguro, nung September lang. Bakit? Akin ang langis na yan. Bagong line yung scented coconut oil. Nito mga nakarang buwan, yan ang best seller ko. Kaya yan ang madalas kong gawin. Kaya pala. Sana naman hindi na ninyo ako paghinalaan. Pasensya na din kayo kung natakot kayo kanina dahil sa ginawa ko. Huwag mo na lang uulitin. Baka sa susunod, di lang hato ng handbag ang matanggap mo. Hindi na nila hinintay ang sagot ni Trent. Dahil nag-notif na yung app na malapit na ang designated ride nila. Lakad-takbo silang dalawa ni Aleli para umabot sila. Pero sa pagliko nila sa may kanto, isang bulto ang bumangga kay Cecil. Muntik na siyang mapaupo sa bangketa, pero may maagap na humagip ng braso niya. Dahan-dahan ka kasi. Hanggang ngayon, wala ka pa rin ingat, Cecil. Sino ka ba? Ba't ka ba namimitik ng noo? Brendan? Kumusta ka? Akala ko talaga kanina. Kakailanganin ko na makialam eh. Teka, hindi ko maintindihan eh. Anong sinasabi mo? Ba't ka nandito? Kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? Noong 9 ng Setyembre. Kung ganon, ikaw yung sumusunod sa akin nung gabi yung sa Quiapo? Oo, at hindi. Brendan, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo ah. Ingatan mo palaging sarili mo, Cecil. Maging mapagmatsyag ka. At ayusin mong problema ang ginawa mo. Kung di, baka matagpuan mo ang sarili mo na hinahapunan na ng mga aswang at ng iba pang nilalang. Brendan, sandali! Diyos ko naman, Cecil. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Andyan ka lang pala at nakatunganga. Magpa-penalty na tayo sa driver. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Oo, tayo na. Pasensya na. Pero hindi mawala-wala ang kakaibang pakaramdam ni Cecil. Yung para bang may mali sa mga nangyayari. Dumagdag pa sa aalalahanin niya ang babala ni Brendan. Kaya pagdating nila sa bahay, nagkulong siya agad sa kwarto niya at hinalungkat ang gamit niya. Pakiramdam niya kasi doon niya makukuha ang sagot na hinahanap niya. At hindi nga siya nagkamali. Mula sa sala ay niyaya niya si Aleli sa kwarto niya. Ito na ang hinahanap mong sagot. Aleli! Gising ka pa ba? Akala ko tulog ka na. Hindi, buti nga't gising ka pa. Tumawag si Charles eh. Bumati ng Happy New Year. Anong meron? Makasigaw ka naman. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Naghalungkot ako sa mga gamit ko. Nakita ko to. Ha? Nakita ko na to. Ito yung recipe na pamana mo sa'yo ng lola mo? Basahin mo yung nakasulat sa pinakababa. Biyaya ay yung makakamit, ngunit ingat sa paggamit. Sa mga kakaibang nilalang at nilalang ng dilim ay nakakaakit. Anong ibig sabihin nun? Minsan, nabanggit sa akin ng lola ko na sa bawat paghiling, lalo't sangkot ang espiritual, dapat marunong kang magbayad. O kaya dapat ka magbigay ng katumbas sa sakripisyo. O tapos, sigurado ka naman na nagbabayad ka, di ba? Apo ka ng lola mo, kaya alam mong dapat mong gawin. Iyon na nga eh. Ngayong gabi ko lang nabasa yan. Ano?
Diyos ko naman, Cecil. Ano ka naman? Hindi ko kasi nabasa agad ang note na yan. Basta nung makita ko ang recipe para sa coconut oil, bagong produkto agad ang kumain ng atensyon ko. Oo, nalaman mo na ba kung anong singil sa'yo? Yun na nga sana ang gusto kong pag-usapan natin. Halika, maupo ka dito sa kama. Mahaba-habang usapan to. Inisa-isa ni Cecil ang mga pangyayari. Mula nung unang gabi na nakita niya yung nilalang at hanggang sa nangyari bago sila umuwi. Maging ang pagkikita nila ni Brendan. Kita mo na, Cecil. Sabi ko na aswang yung si Brendan. Siguradong naaakit siya sa amoy ng langis mo. Ang totoo niyan, Aleli, si Trent ang pinagbibintangan ko. Ano? Walang dahilan para magkagusto sa akin ng isang lalaki na may katangian na katulad ni Trent. Ano ba ako? Siya na ang nagtitinda ng langis. Hindi ako katulad mo na palalabas. Hindi din ako mapormang tulad mo. Nice try, girl. Alam mo, kung gusto mo akong mawala ng interest dun sa hanky boylet mo, kailangan mo galingin pang paninira sa kanya. Hindi ko siya sinisiraan. Malakas talagang kutob ko na may kakaiba sa lalaking yon. Kapag nakita ko ulit si Brendan, aalamin ko kung ano yon. Sigurado ko na magkakakonect ang lahat. Ewan ko na sa'yo. Basta kung sakali man natutong aswang si Trent o kung anong uri man siyang nilalang ng dilim, handa ako magpalapa sa kanya. Ano yun? Parang may gumagalaw sa puno. Baka gawa lang ng hangin. Wala. May nakita akong parang kumislap. Nasaan na? Handa ka talaga magpalapa, ha? Pusa lang, halos mamatay ka na sa takot. Pusa! Naman no. Bagong taon, pusang itim pa nga. Kaasar. Buong taon na akong malas nito. Grabe ka naman. Di malas sa mga pusang itim. Judgmental na to. Oo, hinuhusgahan ka niya, no. Ano bang pangalan mo? Taga dito ka ba? Ay, may tag siya, oh. Charcoal. Ahay! Ikaw pala yung hinahanap nung nasa kabilang unit kanina. Baka yan na yung may-ari. Isauli mo na yung uling na yan. Punta na ako sa kwarto ko. Makatulog na. Antok na ako eh. Tapos noon, gumawa na ng mga sakripisyo si Cecil para mabayaran yung biyaya na pinakinabangan niya. Namanata siya, nagrosaryo siya tuwing Martes at Biyernes at nilimitahan niya ang mga pag-o-order ng kanyang langis ng niyog. Ibang uri ulit ng langis. Nandito na ako. Ang hirap huminga kapag may face mask. Para daw yun sa kabutihan natin, sabi ng gobyerno. Ewan ko. Parang mas lalo pa ako malilintikan sa kaka-face mask eh. Dumaan nga pala yung landlady natin kanina. O bakit daw? Kumpleto pang advance at deposit natin sa kanya. Uuwi daw yung anak niya na nasa Singapore. May hanggang Marso na lang daw tayo para makahanap ng malilipatan. At bakantihin tong unit. Ibabalik naman daw niya yung 3 buwang advance natin. Ano ba yan? Oh, nagre-ring ang cellphone mo. Oo nga. Eh? Oh, ba't takang-taka yung mukha mo? Sino ba yung tumatawag? Si tatay. Hello, tay. Napatawag ko kayo. Sige o. Speaker ko daw. Gusto ka din niya makausap. Hello, Cecil. Alili. Narinig niyo ba ako? Opo. Ayon sa balita, dumadami daw ang may sakit dyan sa lungsod. Nagkakapunuan na din daw sa ospital. Anong balak ninyong dalawa? May balak ba kayong umuwi dito sa atin sa norte? Hindi pa po namin alam, tay. Depende po sa sitwasyon. Nandito po kasi ang pinagkakakitaan namin dalawa ni Cecil.
Ipalam nyo agad sa akin, ha? Para maipasundo ko kayo. Mahirap magbiyahe ng mga pampublikong sakyan ngayon eh. Lalo't malayuan. Hindi nyo alam kung sino ang makakasalamuhan ninyo. Baka may COVID na. Nag-iingat naman po kami, Ninong. Hindi kami nakakalimot mag-face mask at mag-alcohol. Hindi din kami nakakalimot magugas ng kamay. Huwag pa din kayong pakampante. Opo. Tawagan nyo ako kung ano man ang desisyon ninyo. Pero huwag nyo sarang paabutin ng Marso. Balita ko ilalockdown daw ang buong bansa. Pag nagkatotoo yun, hindi na kayo makakabiyahe pa uwi dito kahit gusto niyo man. Sige po, Itay. Hayaan po ninyo at pag-iisipan po namin mabuti ni Cecil kung ano po magandang gawin. Aleli, siguro mas maganda kung umuwi na tayo sa atin. At least doon kapiling natin mga mahal natin sa buhay. Lalo ka na, nandiyan pang tatay mo. Mas maganda na magkasama kayo ng pamilya mo. Pamilya natin. Huwag mong laging inihiwalay yung sarili mo. Pamilya tayo. Higit pa tayo sa magkaibigan. Kinakapatid kita. Magkapatid ng turingan natin. Kulang na nga lang manggaling tayo sa iisang matres. Pagkatapos ng tawag na natanggap nila, binigyan ni Cecil at Aleli ang mga sarili nila ng 2 linggo para isipin kung anong magiging desisyon nila. Kung mananatili ba sila sa Maynila o uuwi sila sa Norte. Pero bago sila makabuo ng konkretong desisyon, Tawid na daw, sabi ng mall guard. Tara na. Uy, Cecil. Salamat talaga sa pagsama sa akin na. Wala yun. Sinamahan mo din naman ako sa courier service kanina. Quits lang tayo. Sigurado ka ba na wala kang gustong bilhin? Libre ko. Hindi na. Tutukan mo na lang pagpapabeauty mo para kapag nakita ko na si Charles, manghinayang siya sa pinababayaan niya. Love na talaga kita, Cecil. So dati hindi. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ito naman eh. Oo, alam ko naman eh. Binibiro lang kita. Baktol ka naman agad. Aleli? Bakit ganyan ka? Anong problema? Mukhang mauulit na naman ang nangyari kay Charles. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Ang gunggong na yun. Ayun oh. May kasamang ibang babae. Kaya pala nanlalamig. May iba ng kinakalantari. Paktay siya sa akin. Aleli, huwag ka mag-iiskandalo ha? Iskandalo? Ano pang silbi? Hindi ko na din naman siya gugustuhin bumalik pa sa akin. Bakit pa ako mag-iiskandalo? Mabuti naman kung ganun. Tara na, umuwi na tayo. Oo, uuwi tayo. Pagkatapos kong bigyan ng leksyon ng lalaking yon. Teka, akala ko ba hindi ka mag-iiskandalo? Hindi nga. Pero hindi ko sinabing hindi ako gaganti. Aleli, sandali. Saglit lang. Naku po, pangunos dili ka, Aleli. Charles! Hoy! Advance Happy Valentine's. Hetong regalo ko sa'yo. Farewell gift ko sa'yo yung hinayupak ka. Break na tayo! pero kahit pa inumbag ni Aleli si Charles, ininda pa rin niya yung katotohanan na pinagtaksilan siya ng boyfriend niya. Panay ang ngal-ngal niya nung makauwi sila. Ang walang hiyang yun? Ipinagpalit ako sa pangit. Tatanggap ko bang magandang ipilit niya sa akin eh. Pero ubot ang tsaka ipilit niya sa akin. Pwisit na yun. Yaan mo na. Siyang nawalan, hindi ikaw. Hindi naman ako umiiyak dahil sa usapin ng kung sinong nawalan. Umiiyak ako dahil na-insulto ako. Teka, may kumakatok. Pagbubuksan ko lang ha, baka yung landlady natin yon. Itatanong siguro kung kailan tayo lalayas dito sa unit niya. Magandang hapon, Cecil. Isang lalaking matangkad, tisoy at medyo chinito ang nakita ni Cecil na nasa pintuan nila. Papaisa itong boy next door dahil gwapo. Kung sa iba, nakakatanda o kaya ay nakakabawas ng kagwapuhan.
Ano na, Cecil? Naging bato ka na dyan. Huwag mong sabihin hindi mo na ako naalala. Brendan? Ako nga. Aleli, anong ginagawa mo? Ba't mo iwinawag-ayway ang palaspas sa harapan ni Brendan? Takot ang mga aswang sa palaspas, diba? Magandang hapon din sa'yo, Aleli. At sa tanong mo? Oo, tama yung alam mo. Tama daw ako. Eh bakit hindi naman natatakot ang aswang na yun sa palaspas, Cecil? Ano ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi aswang si Brendan. Okay lang, Cecil. Sanay na ako. Ano ba kailangan mo? At paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Tinawagan ako ng airpods mo. Nakisuyo siya na alamin ko kung uuwi ba kayo sa baryo natin. Mananatili kayo dito sa Maynila? May komunikasyon kayo ni tatay. Matagal na noon pa. Hindi ko yun alam. Marami naman kayong hindi alam tungkol sa akin eh. Mabuti pa tumuloy ka na muna, Brendan. Mukha hindi lang basta saglit ang sadya mo eh. Mapo ka. Gusto mo ba ng kape o tsaa? O gusto mo ng salabat? May kalamansi juice din kami. Siya na lang, Cecil. Salamat. Halos magkanda paso si Cecil sa pagmamadali na maihanda ang tsaa para kay Brendan. Paano'y nag-aalala siya na baka kung ano nang gawin ni Aleli sa bisita. Pagbalik niya sa sala, hindi niya alam kung tatawa siya o magagalit. Aleli! Anong ginawa mo kay Brendan? Ba't napapalibutan ng asin ang paanan niya? Hinihintay kong maabo. Kaso ang lakas eh. Hindi tinatablan. Tama na nga yan. Brendan, baka pwede mo na sabihin kung ba't ka nandito. Yun na nga. Kung mapagdesisyonan nyo na umuwi sa atin sa norte, isasabay ko na kayo. Nagkakaigpitin na kasi sa pagbiyahe. Isa pa, kumpirmado ang lockdown sa Marso. Pero nung tumawag sa amin si Nino, sabi bali-balita pa lang. Mismong staff sa Malacanang isang kamag-anak namin. Kinumpirma niya sa akin ang balita. Wow naman. Kinumpirma talaga sa'yo. Ang taas mo siguro. Para sa kaalaman mo, Aleli, inaalam ng kamag-anak namin na yun kung aalis ba ulit ako ng Pilipinas o magpapaabot ako dito ng lockdown. Dahil kung aalis ako, gagawa niya ng paraan na makalabas pa ako ng bansa. Ganon. Opisina. Bakit kaya? Sagutin mo, baka importante. Sige, diyan ka muna, Cecil. Iiwan ko na bukas ang pinto. Baka atakin ka ng aswang na yun eh. Good afternoon po, sir. Brendan, okay ka lang ba kung babalik ka sa lugar natin? Ang totoo niyan, gusto ko nang huwag bumalik. Masyadong masakit ang mga alaalang ibinigay sa akin ng lugar na yon. Kung ganon, ba't ka pumayag sa pakiusap ni Ninong? Dahil sa dalawang dahilan. Dalawang dahilan? Sa dami ng pagwawalang hiyang ginawa sa'yo ng mga tao dun sa atin, mas pinili mo magbalik dahil sa dalawang dahilan? Oo. Una, dahil gusto kong malinis ang pangalan ng pamilya ko. Napatunayan sa kanila na mali ang bintang nila sa akin. At pangalawa, para tuparin ang pangako ko sa'yo na babalikan kita. Natagalan ka yata sa tawag mo. Oo. Tumawag pa si tatay eh. Totoo ang sinasabi nitong si Brendan. Nagkausap nga daw sila at pinakasuyuan niya na isabay na tayo pa uwi sa atin. Kaya pala. At wala talaga akong choice kung di ang umuwi na. Dahil kasama ako sa work from home employee ng kumpanya namin. Grabe, ang daming tao. Nakakatakot.
Panic buying na sila. Tulad din siguro natin sila na pauwi. O baka naghahanda sa lockdown. Yung listahan natin ng bibilhin. May hindi pa ba tayo na ilalagay dito sa cart? Teka, alcohol, bleach, hand wash, sabong pampaligo, mga dilata, tissue. Sa tingin ko naman kumpleto na to. Okay, balik tayo sa canned goods section. Dagdagan natin yung stock. Mukhang kakaunti yan. Sige. Mabuti pa dito na tayo sa aisle na to magkatandaan. Nasa kabilang dulo lang nito mga canned goods. Oo, mabuti pa nga. Ay! Oh, Cecil, ayos ka lang ba? Oo, nagulat lang ako. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Cecil? Trent? Kumusta? Matagal-tagal na din mula nung huli tayo nagkita. Eto, okay naman. Ikaw ba? Eto, okay din naman. Pero, hindi ko masabi na ayos ang lagay ko. Siya nga pala, ito si Brendan. Kababata ko siya sa probinsya namin. Brendan, ito si Trent. Kakilala namin ni Aleli. Ikinagagalak kitang makilala. Ganon din ako. Dito ka din pala namimili? Hindi. Ngayon lang ako namili dito. Yung supermarket na madalas kong puntahan, wala na yung mga kailangan ko eh. Kaya dumayo ako dito. Hindi ko lang inasahan na ganito kadami ang aabutan kong tao. Kung okay lang, mas mabuti siguro kung tapusin na muna natin ang pamimili natin. Tapos, saka tayo makita-kita sa may ATM malapit sa escalator para makapag-usap tayo ng maayos. Okay sa akin yon. Anong masasabi mo, Trent? Sige, kita tayo doon. At ganun nga ang ginawa nila. Nagkita-kita sila sa binanggit na lugar ni Brendan. Pagkatapos ay dumiretso sila sa food court ng mall. Sa pagkakataong yon, kasama na nila si Aleli. Ang nangyari kasi, habang nilalagay nila sa sasakyan ang mga pinamili nila, tumawag si Aleli. Aswang ka talaga no, Brandon? Nagtataka tuloy ako kung bakit hindi ka pa nabubuking hanggang sa ngayon. Ano na naman ba yan, Aleli? Mamaya maniwala si Trent sa pinagsasabi mo. Kanina nung umu-order tayo, narinig ko na binulungin niya yung servidora na huwag lagyan ng maraming bawang at sibuyas ang pagkain niya. At kung pwedeng kaunting-kaunting asin lang yung order niya, sapat lang daw para magkalasa. Para sa kaalaman mo, Aleli, ginagamot pa ako hanggang sa ngayon. Etong ebidensya para sa ikapapanatag ng loob mo. Test result at reseta ng doktor? Ano naman ngayon? Sinong gunggong naman ang magbibitbit ng ganito para lang magpaliwanag? Lalo ka lang nagmumukhang guilty. Sa panahon ngayon, hindi na yan kakaiba. Lalo na't may kakalat-kalat na nakakahawang sakit. Sang-ayon ako kay Cecil. Nakakapag-alala lang yung dami ng tao. Kung kailan may ganyang issue sa paligid, parang lalo namang ginusto ng mga taong lumabas. Oo nga, no? Kahit dito sa food court, parang di normal ang dami ng tao. Ang dami kong nakakasalubong na inuubo at sinisipon. Nakakatakot yung kumakalat ng sakit. Eh ano nga palang balak mo, Trent? I mean, sigurado ko naman ay di ka huli sa balita na baka magka-lockdown. Yun nga ang pinoproblema ko eh. Nagkatanggalan na sa massage pa na pinagtatrabahuhan ko. Kasama ako sa natanggal. Ba't hindi ka nalang sumama sa amin? Sa inyo? Oo. May tita ako na may-ari ng local spa. Pwede kitang tulungan sa kanya. Mabait yun at mahilig sa pogi. Sigurado akong tatanggapin ka niya. Ang tanong lang ay kung magaling ka. Oo naman. Sabi ng instructor namin sa test na impressive daw ako eh. Gusto mo bigyan kita ng sample? Sige ba? Bago mo siya imbitahin na sumama sa lugar natin, mabuti siguro na banggitin mo kung saan ba ang probinsya natin. Para naman hindi siya magulat kung sakali. Papunta na nga ako doon, no? Kung di ka lang sumingit. Yun na nga, Trent. Sa parting north ang probinsya namin. Kahit hindi masyadong advanced gaya ng Manila, hindi mo din naman masasabi na backwards kami. Ganun ba? Kung
Kung di mo mamasamain, taga saan ba ang pamilya mo bago ka napadpad sa Maynila? Hindi ko alam eh. Paano hindi mo alam? Hindi nabanggit ng mga magulang ko. Lumaki kasi ako sa abroad. Nung mag-18 ako, humiwalay na ako sa kanila. At nakitira ako sa lola ko na taga Naga. Tapos, nung nawala na siya, nagdesisyon na akong mag-Manila. Ganun pala. Okay lang ba talaga na sumama ako sa inyo? Ang totoo niyan, wala talaga akong pupuntahan eh. Oo naman, di ba Cecil? Kung okay kay Aleli, siya naman ang magpapasok sa'yo sa spa ng tita niya eh. Okay lang din sa akin. Ikaw ba, Brendan? Malaki naman ang sasakyan. Hindi makakasikip ang isa pang pasahero. Nagkasundo silang tatlo na magkita-kita sa huling linggo ng February. Sa apartment ni na Aleli at Cecil. Madaling araw silang lumakad at bandang tanghali ay binabagtas na nila ang kahabaan ng NLEX. Madami nang nagbago sa lugar nila. Pero ganun pa din kaganda ang tanawin. Ang laki na ng advancement ng daan papunta sa atin Pero ganun pa din kagandang tanawin. Ang ganda nga. Asul na asul ang dagat oh. At kitang-kitang kalangitan. Parang senaryo sa isang pelikula. Lalo ka matutuwa sa lugar namin. Malapit lang kami sa dagat. Gusto ko yun. Mananawa ka. Sino tinatawagan mo, Brendan? Si Mang Emong, ipapaalam ko na malapit na tayo. Ipo-phone speaker ko para dinig na dinig nating lahat. Hello, Brendan? Hello po, Mang Emong. Naka-speakerphone po kayo. Kasama ko na po sina Cecil at Ali. Ganun ba? Buti naman at nag-desisyon silang umuwi na. Nasaan na ba kayo? Malapit na po kami sa may arko. Abay, malapit na nga kayo, no? Sige, abangan ko na kayo. May isa pa po kaming kasama. Kakilala po ni na Aleli at Cecil. Ganun ba? O sige, ipakilala niyo sa amin mamaya. Ingat kayo. Kalahating oras pa ang itinagal ng biyahe nila. Hanggang sa lumiko sila sa isang sitio at binagtas ang bagong sementadong kalsada na dati ay dirt road na daan. Mapuno ang lugar at madami pa ang mga bakanting lote na napuno ng mga talahib. Pero may mga poste na ng ilaw at mga kable ng internet service. May mga ilan-ngila na modernong bahay, pero bakas pa din sa karamihan ang probinsyang pamumuhay. Sa wakas, nakarating din. Kakangalay maupo ng ilang oras eh. Mabutit nakarating na kayo. Mano po, tay? Pagpalain ka ng Diyos, Aleli. Mano po, Ninong? Pagpalain ka ng Diyos, Cecil. Kagaya po ng napag-usapan natin. Inihatid ko na po sila. Salamat, Brendan. Sino ba yung sinasabi mong kakilala nitong si Aleli? Eto po si Trent. Magandang hapon po. Oh, Trent. Ako si Mang Emong, tatay ni Aleli. At ninong naman itong si Cecil. Pero para sa akin, parehas ko ng anak ang mga yan eh. Anong sadya mo sa aming lugar? Magbabakasyon ka ba? Inimbitan ko siya, tay. Ang totoo kasi niyan, na-lay off po siya sa spa na pinagtatrabahuan niya sa Manila. Sabi ko, i-a-apply ko siya ng trabaho sa spa ni Tita Tinay. Aba, sabi na nga't boses ni Aliling naririnig ko. Tama bang narinig ko? May i-apply ka na masahista sa spa ko? Opo, tita. Ito po si Trent. Graduate po siya ng massage therapy sa TESDA. Ang gwapo ha, macho pa. Pasado ka na. Eh ang isang yan, wala bang balak mag-apply na masahista? Pasado na din siya. Aling Tinay, si Brendan po yan. Ha? Sino ka naman? Ay, si Cecil pala ito. Sino bang Brendan yan? Bakit parang inaasahan mong kilala ko yan? Aling Tinay, hindi na po ba ninyo ako tanda? Yang gwapo mong yan? Kung nakilala na kita noon, abay hindi kita makakalimutan. Tinay, si Brendan yan. Yung apo ng namayapang si Ray. At yung anak ng mag-asawang Brenda at Bong. Bakit ka biglang nagbalik dito?
May aasikasuhin lang ho. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng gulo. Matagal-tagal na ding tahimik ang lugar namin mula nang mawala ka dito. Tinay, mga tao lang naman ang magulo. Hindi si Brendan o kahit ang pamilya niya. Kuya, nagsipagtandaan na tayo pero baluktot pa rin ang isipan mo. Madami na nagsasabi na salot ang dala niya noon. Tama na yan. Para kang walang sariling isip kung makapaniwala sa mga balitang walang basehan. Magpapaalam na ho ako. Bakit? Sa katutuloy. Nag-usap na tayo sa amin ka habang naandi dito ka. Ano? Hindi naman yata pwede yan, kuya. Hindi mo iniisip ang kaligtasan natin? Kaligtasan? Anong tawag mo dun sa estrangherong masahista mo? Sa spa? Na pinatutulog mo sa bahay? Ibang usapan yon, kuya. Mang Emong, ayos lang ho talaga. Nakausap ko po si Lolo Jen. Sa tingin ko naman, ay naiayos naman ang bahay na naiwan namin noon. Pasensya ka na, Brendan. Okay lang ho yun. Cecil, alis na ako. Kung sakaling may kailangan ka, alam mo naman kung saan ang bahay namin. Hindi na nagpakita si Brendan sa kanila buong maghapon. Si Alelia ay naging abala sa pagsiset-up ng kanyang computer unit para sa kanyang work from home. Si Cecil naman ay umuwi sa pamanang bahay ng kanyang lola at naging abala sa pagayos ng kanilang mga gamit sa paggawa ng langis. Habang si Trent naman ay hindi na hiniwalayan ni Aling Tinay. Normal ang lahat, ngunit pagdating ng gabi, Diyos ko po! Tulong! May bangkay doon sa mitalahiban! Mga kapitbahay! Ano daw? Sino ba yung nagsisigaw? Ano bang nangyayari? Kararating lang namin tapos may ganitong gulon agad? Oh, nabulabog ka ba, Cecil? Lolo Jen, ano pong meron? Nauulit na naman ang nangyari nung bata pa si Brendan. Mukhang sa kanya na naman ibibintang ng makakating dila ang insidenteng ito. Huwag sana. Wala namang ginagawang masama si Brendan sa kanila. Gusto lang niyang umuwi at linisin ang pangalan niya. kinabukasan nagkatotoo ang hinala ni Lolo Jen at ang pinapangambahan ni Cecil. Dahil pagputok ng liwanag, pinagkaguluhan ng mga tao ang nakitang bangkay sa may talahiban. Dayo iyon na nakasuot ng puting t-shirt at may hupyak ang sikmura. Mukhang hinigupan ang lamang loob. Yan ba yung sinisigaw ni Aling Dory kagabi? Brendan, nandiyan ka na pala. Oo, yun nga. Aba, at talagang tiningnan mo pa talagang biktima mo, no, Brandon? Aleli, hindi si Brendan may gawa niyan. Sige lang, Cecil. Ipagtanggol mo lang. Kapag nilalapa ka na niyan, huwag mo akong sisisihin. Huwag kang mag-alala, Aleli. Uunahin kitang kainin. Tama na nga kayong dalawa para kayo mapaslit kung magbangayan. Ano ba daw balita? Bakit hindi pa yung binibitbit ng otoridad? May protocols daw eh. Ibang timang kukuha. Yung mga may alam daw sa pagtetest ng COVID. Test? Kita naman na biktima niya ng aswang. Tinay, tumigil ka nga. Hindi ka na nakakatulong sa sitwasyon. Totoo naman ang sinasabi ko, kuya. Ngayon lang ulit nangyari yan sa lugar natin. Mula nung umuwi ang Brenda na yan. Tama talagang bali-balita tungkol sa lalaking yon. Inay, manong ikaw nga ay maghinay-hinay sa mga sinasabi mo? Hay nako, Lolo Jen. Ipinagtatanggol na naman ninyong aswang na yon. Sasabihin na naman ninyo na hindi aswang ang may gawa niyan. Sang-ayon ako sa iyo, Tinay. Sa sinabi mo na hindi ito normal na pagpatay. Kundi, posibleng gawa ng aswang. Pero mali na basta mo na lamang ibibintang yung kay Brendan. Kanino pa ba dapat ibintang? At saktong kauuwi lang niyan, may naging bangkay na agad. Ikaw naman ay hindi na bago dito sa lugar natin. Kaya sana, alam mo na din na noong nandito pa ang pamilya ni Brendan, hindi ganyan ang uri ng pagpatay. Oh, totoo yun. Yung sinasabi nitong si Tinay na ibinibintang kay Brendan, dati hindi parang
Hinigupan ng lamang loob. Kung di winawakwak ang buong katawan. Tapos ay dinudukot ang puso at atay. Kaya imposible ang pinagsasabi nitong si Tinay na si Brenda ng aswang. Tama yun. Isa pa. Isa pa ano ha, Aling Dory? Imposibleng si Brendan yon. Dahil kasama ko siya kagabi. Tinulungan niya akong magbuhat ng paninda ko. Kung may paghihinalaan man ako, hindi ba't dapat yung bagong masahista mo, Tinay? Luka-luka ka, no? Pagbibintangan mo si Trent? Kakilala ito ng pamangkin ko at ni Cecil na inaanak ni Kuya Emong. Bawiin mo yung sinabi mo. Kung hindi, kakalbuhin kita. Sinasabi ko lang naman ang naiisip ko. Walang may gustong makinig sa opinyon mo, Aling Dory. Palibhasa ay tinanggihan ka nitong si Trent kahapon nung magpapasampol ka ng masahe sa balikat. Kaya siguro sinisiraan mo siya. Hindi yan totoo! Kung hindi pala totoo, edi mag-sorry ka sa masahista ko. Nakakasirang puri ka? Kung ganyan ang iniisip mo, hindi ba dapat ay humihingi ka ng tawad kay Brendan? Hindi mo pa naman napapatunayan na aswang nga siya. Pero hindi nagsorry si Aling Tinay. Basta tumalikod na lang siya at sinabihan si Trent na sumunod na sa kanya dahil magbubukas na sila ng spa. Lumipas ang 1 linggo. Patok na patok ang spa ni Aling Tinay. Nag-celebrate ito at inimbita maging si Brendan. Hindi dahil nagbabait na ang bruha, pero dahil may maitim siyang balak. At ang balak na yon ay dinaan niya sa adobo. Kain lang kayo ha? Nakipag-peace offering ako kay Aling Dory para lang ipagluto tayo ng adobo. Nag-request ako na damihan ng bawang para malas at masarap. Anong gagawin mo ngayon, Brendan? Pinaliguan daw ng bawang ang adobo? Hindi naman yun problema, di ba Brendan? Dahil hindi ka naman aswang. Tama po kayo, Aling Tinay. Mahina lang po talagang panunaw ko sa bawang. Parang katulad po sa kaso ng mga bata na may lactose intolerance. Siguro naman kahit konti, titikim ka. Bakit naman po hindi? Hoy, nagpapakamatay ka ba? Hindi ko naman ikamamatay to. Baka ikamatay lang ng pagkatao ko at ng dangal ko. Kapag nagsuka at nagdumi ako sa harapan ng mga tao. Tama na yan. Hindi kita dadamahin kapag nagpagulong-gulong ka dyan sa sakit ng tiyan. Ano yun, Cecil? Sabi ko po kay Brendan, kumuha pa siya. Damihan niya kasi masarap ang adobong naliligo sa bawang. Tama ka dyan. Isang kagat lang ng aswang dyan, pihadong lusaw. Butit dumating ka na, Trent. Po? Nagpaluto ako ng adobo. Halika, tikim ka. Sige po. Babalik ako para kumain. Pupuntahan ko lang po si Ma'am Janet sa kabila. Kanina po yung naghihintay eh. Kahit isang kagat lang, oh. Kasi kanina po habang hindi kayo nakatingin, kumubit na po ako. Ano? Sorry po. Hindi ko agad nasabi. Baka kasi magalit kayo. Hindi ko po alam na una muna yung altar ninyo bago kainan yung pagkain. Hindi ko lang po talaga napigilan ang sarili ko. Ang sarap kasi ng amoy. Sus, para lang yun eh. Wag mo na lang uulitin, ha? Opo, hindi na po. Sige na, lumakad ka na. Ipagtitira na lang kita. Sige po. Pakiikot naman ang mga plato ninyo para iwas aksidente itong si Pogi. Sus naman, dyan lang yan sa kabilang bahay eh. Ano bang katakantunuhan mo yan, Tinay? Kuya, mabuti nang nag-iingat. Mahirap na kung mapahamak itong si Pogi. Siya pa naman ang in-demand na masahista ko. Walang silbi ang basahista mo kapag nag-ACQ na. Balita ko eh, ipagbabawal na ang mga spa. At kung ano pang pampublikong establishmento kapag nagkataon. Ay, hindi ang massage services ko. Dahil mag-home service kami. At nag-ECQ na nga sa lugar nila. Katulad ng pinlano ni Aling Tinay, nag-offer ng home service ang spa niya. Pinaka-in-demand ang services ni Trent dahil talaga namang makakawala ng pagod at pananakit ng katawan ng paraan ng pagmamasahe niya. Katakataka nga lang na pagkatapos ng adobo party ni Aling Tinay, parang hindi na to ganun ka-close kay Trent at parang iwas ito kay Brendan. Tipong nahihiya na ewan.
Good morning! Ang aga mo Sumisili ka kay Trent. Hindi. Inihahatid ko tong scented coconut oil na orders ng tita mo. Ayun, mabutit nandito ka na, Cecil. Patok na patok sa mga parokyano kong langis ng niyog na may ibang halimuyak. Ibang klase ang naisip mo, ha? Baka naman pwedeng malaman kung paano mo ginagawa. Sorry po, hindi pwede. Trade secret po yun eh. Kahit pa kapatid ako ng ninong mo? Bigyan ko na lang po kayo ng malaking discount. Damot naman. Sige ha, nangako ka dun sa discount. Tuparin mo yon. Uy, sabi na nandito si Cecil. Naamoy ko yung langis ng niyog. Aling Tinay, yan po ba ang batch na gagamitin natin? Oo. Eto nga, ang mabuti pa, ilagay mo na itong isang tray sa counter para madaling makuha ng mga may home service na masahista natin. Sige po. Aling Tinay? Nagtatakang napatingin din sila Aleli at Cecil kay Aling Tinay. Paano ba naman kasi? Grabe ang titig dun sa mga bote na nasa tray. Parang may hinihintay na kung anong mangyari dun sa mga langis. Tapos bigla na lang binitawan ni Aling Tinay yung tray. Muntik na tuloy magtapunan yung mga langis kung di matindi ang pagkakahawak ni Trent. May problema po ba? Wala. Ako ang may problema. Baka po makatulong kami. Sa tingin ko'y hindi. Hayaan nyo na. Nasabi ko lang naman yon. Ang mabuti pa, Trent, gumaya ka na. Hindi ba't 8:00 ang sinabing oras ni Salome? Menos 15 na lang ang oras, ano? Oo nga. 7:45 na. Sige po, lalarga na ako. Ang dami pang seremonyas ng mga bantay bago magpalusot ng tao. Ang benta-benta talaga ni Trent. Walang araw na hindi siyang request ng mga kliyenta ni tita. Bukas yan! Magandang umaga. Si Mang Emong nandyan ba? Ano na Nasa namang... may likod bahay si Kuya. Ikot ko na lang dyan sa may tagiliran. Sige po. Salamat. Aakyatin ko lang yung ibang therapist ko. Parang nasasarapan sa tulog. Cecil, napansin mo ba si tita? Parang kakaiba, no? Paano kakaiba? Hindi na siya ganun kalambing kay Trent. Tapos, parang kakaiba yung pakikitungo niya kay Brendan. Ito naman. Baka na-realize lang ng tita mo na mali yung pakikitungo niya kay Brendan. Hindi kaya ginagayuman ng Brendan na yan si tita? Para umayos ang trato sa kanya? Saan ba nanggagaling yung mga bintang mo kay Brendan? Parang gusto ko na isipin may gusto ka sa kanya eh. Dinadaan mo na lang sa paghahanap ng isisira sa kanya para wala makalata. Yak, hindi Never. At sa tanong mo na kung saan galing ang bintang ko sa lalaking yon, di ba pamilya sila ng mga albularyo? Tanda ko pa nga tinatawag siyang batang albularyo ni Lolo Jen nun eh. Albularyo sila, hindi man kukulam. Parehas lang yun. Magkaiba yun. Grabe ka sa kanya eh. Diyan ka na nga. Oh, Cecil, nandyan ka pa pala. Mabuti naman. Bakit po? Teka, bibilangin ko lang itong mga bote ng langis sa tray. 1, 2, 3. Tama nga ako. Hindi nakapagdala ng langis si Trent. Pauwi ka na ba o may iba ka pang dadaanan? Makikisuyo sana ako na idaan mo kina Salome itong langis. Doon nag-home service si Trent ngayon. Wala naman pong problema. Sige po, idadaan ko na ngayon. Tita, nakakahiya po kay Cecil. Ako na lang po. Hindi, okay lang Aleli. May duty ka na 9:00, di ba? Isi-set up mo pa ang computer mo. Ay, oo nga pala. Salamat sa paalala. Pagdating ni Cecil sa bahay ni Salome, sinabihan siya nung katulong na dumiretso na lang sa kwarto matapos niyang sabihin na dala niya yung langis pang massage therapy. Pagdating niya doon, saktong nakaawang ng bahagya ang pinto. Papasok na sana siya pero napatigil siya nung makita niya si Trent. Namumula ang mga mata nito at ilang beses nitong pinadaanan ng dila sa labi. Parang nananakam sa minamasahe. Ipinilig ni Cecil ang ulo. Hindi yung totoo. Namamalikmata lang ako.
Trent? Si Cecil ako. Nakisuyo si Alan Tinay na idaan ko dito kina Alin Salome Langis. Nakalimutan mo daw magdala? Uy, salamat. Naabala ka pa tuloy. Okay lang. Nasa daan naman pa uwi. Paano una na ako? Igagawin pa ako eh. Sige, ingat ka. Salamat. Ay, matalag pa talagang nakita ko. Nung sumunod na araw, ang pag-aalinlangan ni Cecil tungkol sa nakita niya sa kwarto, naging pangamba. Bakit? Kinabukasan, nabalita ang may umatake sa hardinero ni Aling Salome. Pagkarinig ng balita, naalala na naman ni Cecil ang babala sa kanyang lola tungkol sa langis na kanyang ginagawa. Nagdesisyon siyang gumawa ng espesyal na langis at kausapin si Brendan. Pagdating ng Maupo ka, Cecil. Anong sadya mo sa akin? Gusto ko sana ibigay ito sa iyo. Uy, langis. Salamat. Brandon, alam ko malakas kang albularyo. Bata ka pa lang. Kinakitaan ka na ng galing ng mga magulang mo. Kahit si Lolo Jen, kinilala ka na nun pa. Cecil? Hindi ba yun ang dahilan kung bakit ka madalas na makita nun na malapit sa mga bangkay na natatagpuan? Dahil sa nararamdaman mo ang aswang? Oo, tama yon. Dahilan para mapagbintangan ka na siyang salot dito sa lugar natin nung makikitid ng isipan. Dahil doon, pinagkakatuwaan ka ng mga bata. Maging matatanday nakikisali pa din. Kaya napilitan ng pamilya mo na ialis ka dito. Cecil, hindi ko maintindihan kung para saan ang lahat ng sinasabi mong to. Isang espesyal na langis yan. Minsang itinuro sa akin ni Lola. Uulitin ko, alam ko na malakas ka na albularyo. Pero gusto kong gamitin mo yan. Makakatulong yan sa ginagawa niyo ni Lolo Jen sa gabi. Kung ganun ay... Hindi pa ako sigurado. At ayoko maghusga basta-basta. Ayokong gumaya sa mga umapi sa iyo at ayoko may matulad sa iyo na pagbintangan. Dahil lang sa maling bintang. Gusto ko makasigurado. Nauunawaan kung gusto mong sabihin, Cecil. Mag-iingat ka ha. Hindi kita gustong mapahamak. Oo naman. Ako pa ba? Salamat dito sa langis mo. Mapapadali ang trabaho namin ni Lolo Jen. Lumipas ang isang linggo at sa loob ng panahong yon, 3 kalalakihan ang nabalitang muntik nang maging hapunan ng aswang. At sa mga pagtataka ng madami, pawang mga nakaputing t-shirt ang mga biktima. Lalong naging abala si Brenda noon. Hindi na sila nagkakausap ni Cecil. Hanggang sa mangyari na nga yung gabi na nakita ni Cecil na may saksak ng punyal si Trent. Aswang! Cecil! Tulong! Trent! Diyos ko po! Anong nangyari sa'yo? Ang daming dugo! May saksak ka! Kaninong punyal to? Hindi ko alam. Basta na lang akong inatake mula sa dilim. Napagkamalan yata akong aswang. Teka, kumapit ka sa balikat ko. Dadalhin kita sa ospital. Huwag doon. Sige, sa bahay ko na lang. Halika na. At yun nga ang ginawa ni Cecil. Tiniis niya ang bigat ni Trent at dinala sa bahay. Nung matapos niyang gamutin si Trent, nanginginig siya na napaupo sa silya. Doon niya napansin yung punyal na napulot niya. Bigla ang sipa ng kaba sa dibdib niya. Alam niya kung kanino ang punyal na yun. Sa gitna ng kaba niya, bigla siyang nakarinig ng mga pagkatok. Napaigtid siya mula sa kanyang silya. Sino yan? Cecil! Ako to, si Alali. Saglit, bubuksan kong pinto. Nakita mo ba si... Ay! Bakit puro dugo yung kamay mo? Sino hinahanap mo? Si Trent. Si Trent? Ba't mo naman siya hinahanap? Nandito ba siya? Kanina pa kasi siya dapat nakauwi, pero... Teka, jacket ni Trent yun ah. Nandito ba siya? Dugo niya ba yan? Kung dugo nga niya itong nasa kamay ko, anong gagawin mo? Tabi! Ay, Lenny! Ano ba?
Bigla na lang itinulak ni Aleli si Cecil at walang sabi-sabing pumasok sa bahay. Nagtaka si Cecil bakit ganun ang inakto ng kaibigan niya hanggang sa makita niya ang reaksyon ng kaibigan niya nang makita nito si Trent na nakahiga sa sofa at walang malay. Nag-iiyak si Aleli at panay ang haplos sa mukha ni Trent. Ano namang nangyari sa'yo? Nagpaalam ka lang saglit kanina. Sabi mo ihatid mo lang si tita. Tapos ganito kita makikita. Aleli, nasaan si Aling Tinay? Hindi ko alam. Pagkatapos sila magpaalam sa akin kanina, hindi pa din bumabalik ang isang yun eh. Eh si Ninong, nasaan? Ewan. Basta na lang umalis nung narinig niya na may hinahabol na aswang. Cecil, kumusta bang lagay niya? Kung dali na kaya natin siya sa ospital. Yan din ang una ko naisip nang makita ko siya. Pero umayaw siya eh. Kaya dito ko na lang siya ginamot. Naisip ko din kasi na tama din siya. Pandemic ngayon, ang daming tsatsaburache bago pa siya maasikaso. Sa bagay, tama ka. Cecil? Oo, alam ko na. Kahit naman sino makakita sa paraan ng pag-iyak mo, basta sabi na may namamagitan na sa inyo. Pasensya na. Hindi ko agad sinabi sa iyo. Aleli! Trent, mabuti naman at nagkamalay ka na. Nasaan ako? Nasa bahay kita. Natatandaan mo ba kung anong nangyari sa'yo? Inihatid ko si Aling Tinay. Tapos, bigla na lang may umatake sa amin. Pagliko namin dun sa may taniman ng mais. Bigla na lang? Oo. Ang uli kong naalala, ang pagsigaw ni Aling Tinay na may aswang at ang paghingi niya ng tulong. Pagkatapos nun, naramdaman ko na lang na may tumarak sa tagiliran ko, ang maitim at mahabang kuko ng aswang. Ganun ba? Trent, ang mabuti pa huwag ka na munang magsalita. Baka bumuka yung sugat mo eh. Tama siya, Trent. Magpahinga ka na lang muna dito. Aleli, samahan mo na lang muna si Trent dito sa bahay. Kung sakaling kaya na niyang kumain, may pinakulo ang atay ako sa ref. Sige, ako nang bahala. Di ko pa nga lang nalalagyan ng kahit anong panlasa yon. Bahala ka na kung lalagyan mo ng asin o kung ano man. Alis lang ako saglit. Sinadyang banggitin ni Cecil ang tungkol sa atay na kinuluan lang at walang kahit anong palasa dahil alam na niya ang totoo. Nagsisinungaling si Trent dahil ito ang aswang. Kailangan niya ng mga kasagutan kaya nagdahilan siya na aalis muna saglit. Paglabas niya ng bahay, nakasalubong niya ang Pwede na tayo rito. Bakit po kayo naniniktik sa bahay ko, Ninong? Dahil dito sa bagay na ibinigay ni Brendan sa akin. Yan pong espesyal na langis na binigay ko sa kanya. Oh, ito nga. Kumukulo. Ibig sabihin, may aswang sa paligid. Kung ganun ay tama nga ako. Aswang si Trent. Ang totoo niya, Cecil, matagal na namin kinukonekta si Brendan. Siya ang katulong namin sa pagliligpit ng mga salot ng nilalang sa dilim. Po? Hindi naman lingid sa kaalaman mo na isang malakas na albularyo si Brendan. Di ba? Bata pa lang siya ay talaga namang giliw na sa kanya ang mga engkanto. Masyado ding matibay ang pananampalataya niya sa buong may kapal. Ilang beses ko nga po narinig na purihin siya ni Lolo Jen noon. Oh, at ang kakayanan niyang espiritual ay hindi nawala. Lalo lang lumakas. Pero ano pong connection ni Trent sa lahat ng ito? Isang takas na nilalang ng dilim si Trent. Hinahabol siya ni Brendan. Mula Macau pa. Ano po? Paano silang umabot dito sa Pilipinas? Dito nanakbo si Trent sa bansa natin. At ang pagkatagpo niyo sa iyo ay isang aksidente lang. Gawa ng pang-akit na hatid ng langis ng lola mo. Sinasabi niyo po ba na ang pagpapauwi niyo sa amin ay... Oh, planado. Isang plano na layong mahuli ang si Trent. At linisin ang pangalan ni Brendan
mula sa bintang ng mga taga dito. Pero paano po si Aleli? Alam na po ba niya? Alam niya, matagal na. Pero bulag nang nagmamahal ang aking anak. O baka dahil nadadala lang siya sa pang-akit ng aswang na yan. Ano pong gagawin natin, Ninong? Paano po natin lalabanan ng malakas na aswang na katulad ni Trent? Sa pagkakaalam ko po, ubod lakas at bangis na mga gabunan. Gabunan? Diyos na mabagit. Abay, hindi. Malilintikan tayo kung gabunan yan. Mali ka dyan. Hindi gabunan ang isang yan. Ang mabuti pa ay puntahan mo si Brendan. Siya ang nakakaalam kung anong uri ng aswang yan. Tayo na yan. Pero paano po si Aleli? Iniwan ko po siya mag-isa dun sa bahay. Ako nang bahala sa kinakapatid mo. Kakausapin ko siya ng masinsinay. Sige po, Ninong. Aalis na po ako. Lakad takbo si Cecil papunta sa bahay ni na Brendan. May kutob kasi siya na sugatan din ng kababata. Ngunit anumang pagkatok ang gawin niya, ayaw siya nitong pagbuksan. Kaya kinuha niya ang ekstrang susi sa taguan na minsang itinuro sa kanya ni Brendan. Sa ilalim ng nakasabit na paso ng pinsaray sa harap ng bahay. Sabi na sugatan ka. Anong ginagawa mo dyan sa lapag? Lalong sasakit yung sugat mo. Ano kung nakapasok? Kinuha kong kopya ng susi ng bahay niyo na nakatago sa ilalim ng pinsaray. Paano mong nalaman? Ano bang tingin mo sa akin? Bata pa lang tayo, ugali mo na magtago kapag nasusugatan ka. Isa pa, sa mga ganitong sitwasyon, alam ko na ikaw lang pwedeng masangkot. Nakuha ko din to. Sa'yo yan, alam ko. Wala talaga akong takas sa'yo. Hindi ka man lang ba natatakot sa akin? Anong ikatatakot ko sa'yo? Kababata kita. At kahit pa panay ang mga balita na aswang ka, ni isang beses di kita kinakitaan ng pagiging aswang. Sigurado din ako na hindi ka magiging aswang kahit gawin ko to. Anong ginagawa mo? Kita mo na? Wala kang reaksyon? Siraulo ka, no? Bakit mo nilalaslas ang palad mo? Dahil gusto ko lang patunayan na tama ako. Aling Tinay? Aling Dory? Sa lahat ng pwede kong asahang mapapapunta dito, hindi kayong dalawa magkasamang inaasahan ko makita dito. Cecil? Humingi siya ng tulong sa akin. Iligtas ko daw si Brendan. Kung ganun, Aling Tinay, tama nga ang kutob ko. Pwede niyo po ba ikwento sa akin ang totoong nangyari? Medyo iba po nakarating sa akin eh. Sige. Ayon sa kwento ni Aling Tinay kay Cecil, nagsimula ang lahat nung matapos ang adobo party niya sa spa. Nung wala na mga bisita at nagliligpit na siya, sabi niya naguhugas siya ng mga pinagkainan ng bisita nung makarinig siya ng mga ingay sa second floor na nagsisilbing private rooms ng spa niya. Ang saya-saya, solve ang problema ko sa pagkita habang ECQ. Anong bawal-bawal? Kung bawal ang kulumpulan, edi one by one. Home service ang solusyon. Ahay! Ano ba namang ingay yun? Nag-aharumbahan na naman yata ang mga inikita na yun wala nga pala sila. Binigyan ko ng day off. Baka may nag-iiwan ng bintana. Nako talaga naman. Baka may nakapasok ng pusa. Teka nga't makaakyat. Kinuha ni Aling Tinay yung walis tambo para gamiting pantaboy ng pusa kung sakaling may nakapasok nga. Pero ang inabutan niya ay nakaawang na pinto ng isang kwarto at si Trent. Tatawagin sana ang lalaki pero inabutan niya itong sumusuntok sa dingding na kahoy ng kwarto. Yun pala yung naririnig niya na kalabog. Trent? Buwisit! Buwisit na Aling Tinay yun. Ang sakit ng ulo ko. Ang baho din ng buong lugar na ito. Nakakasuka! Diyos ko pa, Panginoon ko. Si Trent ang aswang? Pinag-isipan ni Aling Tinay ng mabuti kung anong gagawin hanggang sa nalaman niya na may ugnayan na si Aleli at Trent. Doon na siya napilitang kumilos. Nagkunwari siyang nagpasama kay Trent na mamili ng mga supply sa spa pero palusot lang niya yun
Ang balak talaga niya ay kausapin ang lalaki para palayuin kay Aleli. Salamat sa pagsama mo sa akin, Trent. Walang anuman po, Aling Tinay. Pero ano ba namang pumasok sa isip mo at nagbuti ka? Baka mamaya hagarin tayo ng aswang. Sabi ng mga nakaligtas sa pag-atake, parang galit na galit daw sa nakaputi yung aswang. Aling Tinay, pwede ba? Huwag na tayong maglokohan. Alam kong alam nyo na isa akong aswang. Ang tanong ay kung kailan pa at kung kani-kanino ninyo idinaldal yon. Dangan nga lang at alam mo na pala na nabuking na kita. Sasabihin ko ng gusto kong ipaalam sa'yo. Layuan mo si Aleli namin. Hindi ang isang aswang na tulad mong nababagay sa kanya. Halos halayin ninyo ako sa paglalaway sa akin nung una ninyo ako makita. Tapos ngayon, ipinanghihinura ninyo ako dahil lang sa aswang ako. Mababaw talaga kayong mga tao. Ba't lintik na ito Dapat lang ipanghinura ang mga tulad niyong nilalang ng tigim. Dapat lang sa mga tulad ninyo walang kwentang tao ang maging lamang tiyan naming mga aswang! Ay, aswang! Tapos na nagbagong anyo na siya. Nanlisikat na mula ang mga mata niya. Humabat naging puti ang buhok niya. Tinubuan siya ng mga naglalakihang pangil at humaba ng ilang pulgada ang dila niya. Paano po kayo nakatakas? Matagal ko nang alam na aswang siya. Mula pa nung nagpakain ako ng adobo sa inyo, kaya nagbaon ako ng asin. Isinaboy ko yun sa kanya. Pero hindi pala yun sapat. Kaya ang tanging nagawa ko ay manakmo palayo. Mabutit nakatulong ang adobo na mailabas ang tunay na pagkatao ng dayo na yon. Ramdam ko nagising ka sa katotohanan, ano, Tinay? Teka. Mula pa nung adobo party nyo? Kaya po ba iwas na kayo sa kanya nung umaga naghatid ako ng langis sa inyo? At kaya ako din ang inutusan nyo maghatid ng langis na nalimutan niyang dalhin? Oo, pasensya ka na, Cecil. Naisip ko kasi na kung katulad mo na isang pamilyar sa takbo ng espiritual, mabubuking mo din siya. Ganun pala. At paano ko naman nalagay sa ganyang estado, Brendan? Plinano niyo ni Aling Tinay? Nakaabang na kayo sa malapit? Hindi. Kung ano man, masasabi kong nagtatrabaho siguro ng extra ang Anghel de la Guardia nitong si Aling Tinay. Ha? Sa kabilang kanto dapat kami magsusuyod ni Lolo Jen. Palusot lang namin ni Lolo Jen ang pagbubuluntaryo bilang mga bantay ngayong ECQ para mas madaling makagalaw. Paano niyo nasakluluhan to si Aling Tinay kung ganon? May ilang kabataan kaming namata ni Lolo Jen. Nakakalat-kalat. Napilitan tuloy kaming magronda sa lugar na hindi namin binabalak libutin. Saktong namataan namin itong si Aling Tinay. Bale, ganito ang nangyari. Natapos ng suyuri ni Brendan at Lolo Jen ang naturang lugar. Naihatid na rin nila sa bahay-bahay nila ang makukulit na kabataan nang bigla nilang nakitang lumalabas mula sa talahiban ang naghihisterya na si Aling Tinay. Bigo na naman tayong mahuli ang aswang. Mabuti pa sigurong ipagpabukas nila natin. Tulungan ako! Hinahabol ako ng aswang! Tulong! Aling Tinay! Brendan, parang awa mo na, tulungan mo ako. Hinahabol ako ng aswang. Handa ako maglumuhod sa'yo. Humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa'yo basta iligtas mo lang ako. Dito lang po kayo. Bahala na po sa inyo si Lolo Jen. Pumasok sa talahiban si Brendan at saktong inabutan niyang palayo ang aswang. Kinabol niya yon at nagpang-abot sila. Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay, may aswang! Anak ng timang naman, oo. Ang iskandalosa talaga ni Aling Tinay. Nasa na pa ang aswang na yun. Ayun. Hindi ka makakatakbo sa akin, aswang! Crucifino ka! Ipinapako kita mula sa iyong kinatatayuan! Akala mo ba, habang buhay ka makakatakbo mula sa akin? Katapusan mo na! Pero naagaw ang atensyon ni Brendan nang marinig niya ang pangalan ni Cecil at ang boses nito habang kausap ni Lolo Jen. Tessie! Ay, Cecil! Lolo Jen! Pasensya na po, nagulat ako.
Nalintik ka na! Wala ako sa konsentrasyon! At ito na nga nangyari. Nandito ka. At napulot ang punyal ko. Sugatan ako dahil tinarakan ako ng kuko ng aswang. At nandito si Aling Dory na siyang gumamot ng sugat ko dahil kay Aling Tinay. Ay, pasensya ka na sa pag-iskandalo ko, Brendan. Kinailangan patuloy ayusin ni Lolo Jen ang gulo na ginawa ko. Sa'yo din, Aling Dory. Salamat sa pabibigay sa paghingi ko ng tulong. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo din, di ba? Ayos lang ho. Magandang panansi din yun kay Trent. Paniniwalaan niyang ako pa din ang paghihinilaan ng mga tao. Tama ka, Brendan. Pero kailangan mong magbalik. Bakas na naman siya. Tay! Cecil! Parang awa mo na! Tulungan mo si tatay! Nabigla si na Cecil na makita ang mag-ama. Duguan si Mang Emong at taranta naman si Aleli. Nagtulong si na Cecil at Aling Tinay sa paggamot kay Mang Emong. Habang hinayaan nilang kumalma na muna si Aleli. Nang maayos na ang lahat, nalaman nila ang buong pangyayari. Ayon sa kanila, patuloy na naninigtik si Mang Emong sa bahay ni Cecil. Narinig niya ang usapan ni Aleli at Trent. Heto, ininit ko yung iniwan ni Cecil na kinulo ang atay. Wala akong tiwala sa kaibigan mong yun. Tingin ko alam na din niya kung ano ako. Hindi naman siguro. Grabe ang loyalty nun kay Brendan. Kung alam niya kung sinong aswang, matagal ka na niyang isinuplong. Para kay Cecil, wala nang mas hahalaga pa na malinis ang pangalan ni Brendan. May relasyon ba sila? Wala pa. Pero noon pa namin napapansin na may espesyal silang tinginan. Ayaw lang nilang umamin. Baka nagpapakaramdaman pa. Kailangang makalayo na ako dito. Sasama ka sa akin, di ba? Oo naman. Kahit saan. Pero ano bang ginawa mo? Di ba sabi ko sa'yo, maghinay-hinay ka? Kahit pag ginagamit natin ang lumang hinala ng mga taga dito kay Brendan, may kamatay pa din na mabuking ka. Nabuko na din naman ako ng tiyahin mo. Ano? Inatake mo ba si Tita Tinay? Anong gusto mong gawin ko? Pinagbantaan niya ako na isusuplong. Pero nangako ka na hindi mo sasaktan ang pamilya ko. Paano naman ang kaligtasan ko? Akala ko ba mahal mo ko? Nilalansi mo lang ba ako? Katulad ka din ba ng iba? Nasa panlabas na anyo lang ang pagmamahal? Kainin mo na yan. Tinikman ko na yan. At napatunayan kong walang asin o kahit anong palasa yan. Alam kong hindi yan sapat para punan ng nais mong kainin. Pero mabuti na yun kasi wala. Saan ka pupunta? Magpapahangin para lumamig ang ulo ko. Baka may masabi akong hindi ko sinasadya. Pagsisihan ko pa. Paglabas ni Aleli, nahagip siya ni Mang Emong. Nagtalo ang mag-ama dahil pinalalayo na ni Mang Emong si Aleli kay Trent. Sa gitna ng kanilang mainit na diskusyon, kinurusa ni Mang Emong si Aleli sa noo gamit ang langis na may katas ng katuray at dayat. Doon nagbalik ang katinoan ni Aleli. Nagkasundo ang mag-ama na magkita sa bahay ni Brendan at bigyang wakas na ang salot na si Trent. Pero, nung papunta ako dito, nakasalubong kang patakas na si Trent. Mukhang talagang inaabangan niya ako. Inatake niya ako. Buti na lang. At nakatakas ako sa tulong ng medalyon na bigay mo sa akin, Brendan. Nakita ko si tatay niyo gumagapang sa daan malapit dito. Walang yung Trent na yun. Muntik niya nang mapatay si tatay. Ay nako, makakatakas pang aswang. Ano nang gagawin natin? Hindi siya agad-agad makakatakas. Sa tagal niyang ginagamit ang mga langis ko, sigurado nakakaramdam na din siya ng panghihina ngayon. Ano? Brenda, nalimutan mo na ba? Hindi lang kayo ng lolo mo manggagamot dito. Maging ang lolo ko na pinagbibintangang mangkukula, manggagamot din. Oo nga no, tama. Ganun nga ang lola mo. Anong ginawa mo dun sa langis? Baka mapahamak ang mga kliyente ko. Isang uri ng pangungusap na aswal lang ang tatablan. Parang kontrata. Mga concerned parties lang maapektuhan. Sa kasong to, si Trent lang. Mabuti pa, kumilos na tayo bago pa siya tuluyang makatakas.
Wakasan na natin ang pananalo niya sa mga tao. Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nalalambot? Nahulang ka na din sa wakas. Aswang na anak ng isang agito at silagan. Anong ginawa ninyo sa akin? Mga hayop? Bakit? Yung langis na dinideliver ko sa spa, hinaluan ko ng pangontra sa swang. Dahil sa gumagawa ka ng masama, tinablang ka na nun. Ikaw? Ipagtangang babae ka. Isang pagkakamali na nakakita ko sa langis mo. Sinaktan mong tita ko. Maging si tatay ay pinagtangkan mong patayin. Ngayon naman, pati best friend ko. Wayan ka na ng pagmamahal, Trent. Ito ay kapag nawalan ka na ng respeto sa damdamin ng taong karelasyon mo. Ang pananakit mo sa pamilya ko, ang patunay na wala kang respeto sa damdamin ko. Paalam, Trent. Tuluyan na nilang napaslang ang aswang. Nalinis na sa wakas ang pangalan ni Brendan. Ilang buwan lang ang pinalipas at nagtapat ng pag-ibig si Brendan kay Cecil. Di naglaon, nagpakasal sila. Ang pangyayaring yon na ibinahagi sa akin ng aking mga kaibigan ay iminulat ako sa maraming bagay. Pero ang pinakatumatak sa akin ay si Aleli. Hindi masama ang magmahal, pero dapat marunong tayong magbigay ng hangganan. Hanggang saan ba ang kaya nating ibigay? Hanggang saan natin kayang magpatawad? Dahil kung patuloy lang nating hahayaan ang pagmamahal na walang respeto, wala na ring saysay ang tinatawag nating pagmamahal. Huwag lang puro puso, pero pairalin din natin ng isipan. Kaya nga nandyan yan sa pinakaitaas ng ating katawan para tayo'y gabayan. Sa mga tagapakinig, nais kong malaman ang inyong opinyon. Magkita-kita tayo sa comment section. Lubos ang paggalang. Dito ko na tinatapos ang aking liham. Bong.